Labis ang paghihinagpis ng ama ng 2 taong gulang na batang nasawi sa massacre sa Batangas. Panawagan niya, mabulok sa kulungan ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa burol na ito sa Barangay Aya, Talisay, Batangas, hindi lang isa, kundi 3 ang pinaglalamayan. Sila ang pamilyang nabiktima ng massacre. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Yan ang kalunos-lunos na sinapit na mag-ina na yan kahapon sa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Bukod sa kanilang dalawa, patay din ang 2 taong gulang na batang lalaki, ang anak at apo ng mga biktima. Bandang alas 10 ng gabi nitong nakarang Biyernes sa Barangay Aya sa Talisay, Batangas, umakyat ang sospek sa teres ng bahay na ito sa kapinasok. Dala na pala nito ang patalim na ginamit sa pananaksak sa 3 biktima. Kabilang riyan ang isang senior citizen, 2 taong gulang na bata at ang nanay nito. 7 ang naninirahan sa bahay na target umunong patayin ng sospek. Kabilang dito ang 5 minor de edad, ang nanay nila at isang senior citizen. Narinig ng 2 minor de edad ang kaguluhan sa kabilang kwarto, kaya tumulod sila sa bintana at humingi ng tulong. Sa first floor, wala namang dugo o kung ano man. Walang commotion. Pag akit mo sa second floor, doon na bumulaga sa akin. Ang 3 bangkay na nakadapa at saka isa'y nakahiga doon sa taas ng hagdan. Doon sa isang kwarto, nandun yung isang lalaki na bata. Yung 7 years old na tutulog. Pero walang tama na saksak. Tapos doon sa portion, sa dulong bahagi ng bahay na kwarto, nandun yung 2 years old. Patay na. Agad naman tinugis ng mga otoridad ang sospek na naaresto sa loob ng 1.5 oras. Siya ang kinakasama ng kapatid ng isa sa mga biktima. Ang nakikitang motibo ng mga otoridad, minasakir ang pamilya para hindi mabunyag ang isa pang krimen nito, ang panghahalay. Sa takot niya na siya'y magkakameron ng kaso, kaya ang gusto niya, i-erase niya yung pamilya ng mga to. Kasi alam niya na wala namang kasamang lalaki yun, so kayang-kaya niyang gawin. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nakatakda umanong magsampa ng reklamong rape laban sa sospek ang mga biktima dahil sa panghahali nito sa isa sa mga anak ng 35 taong gulang na nasawi. Tumanggi naman magsalita sa harap ng kamera ang sospek pero inamin niya ang krimen. Totoo po ba yun, sir? Yun po ba yun, sir? Labis ang hinagpis ng pamilyang naulila, lalo na ang ama ng 2 taong gulang na nasawi. Bibi siyang bata, masayahin siya. Yan ay pagka yung nakakasumpong sa akin, sasabihin, yun lang, tatalikod na sa akin bago maya yayapos na sa akin yung bata. Sobrang sakit. Sobra. Dahil yung bata, idinamay niya, wala namang kamuang-muang. Panawagan nila, sana raw mabulok ang sospek sa bilangguan dahil walang katumbas na kapatawaran ang nagawa niya. Nakakulong na sa Talisay Municipal Police Station ang sospek na mahaharap sa reklamang murder at frustrated murder na non-bailable, habang patuloy pa rin ang investigasyon sa reklamong rape ng nabiktimang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.